Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasika ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay, dumarating si Satanas at inaaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa humiliya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang mahabang talinhaga ang ginamit ni Jesus para ipakita kung paano lumalago ang salita ng Diyos sa isang tao. Sabihin nyo nga po, talinhaga. Napagod ba kayong tumayo? Para pakinggan yung kwento? No? Ang haba, di ba? Pero yung kwento na yon ay isang talinhaga. No? Yung paghahalin tulad ni Jesus sa isang bagay para maunawaan ang isang aral. Gumagamit si Jesus ng kwento at sa taong ito, sinimulan niya sa talinhaga ng lupa. Talinhaga ng iba't ibang klase ng lupa. Ayon kay Jesus, habang ang salita ay naitatanim, mas lalo itong nagkakaroon ng pagkakataong lumago. Tama ba? Siyempre, nagtanim ka, lalago. Parang isang binhi na itinanim, kapag mababaw ang pagkakatanim, ano mangyayari? Agad itong mamamatay. Hindi magtatagal, mababaw eh. 'Di ba? Hindi malalim. Kapag hindi ito inalagaan, walang nagiging usbong. Kapag ang binhi ay may balakid sa paglaki, walang tutubo. At tanging mabuting lupa lamang ang naitanim na binhi na may sapat na lalim, ang tutubo, magkakausbong at lalago. Ang buhay parang pagtatanim. Hello. Ang buhay parang pagtatanim. Nagsisimula lahat sa binhi. Kung wala kang binhi, huwag kang umasang may tutubo. Hello. Maliwanag ba yun? Kung nag-iisip ka, ba't wala bang tumutubo sa akin? Tanong muna, may binhi ba? Ayun ang problema. Kung walang binhi, walang tutubo. At kailangan itong itanim at inaalagaan. No? May binhi ka nga, hindi mo naman tinanim. Anong nangyayari? Wala. Walang tutubo. Kaya kailangan mo itong itanim at alagaan. Sa iyong pagtatanim, minsan may dumarating na unos at bagyo. Tama? Nakakaranas tayo ng problema. Nakakaranas ng pagsubok. Ngunit kung may sapat na lalim, yung iyong naitanim na binhi, hindi agad yan mabubunot. Kaya dapat matibay ang ugat. Kaya nga dapat may sapat itong lalim. Dahil kapag walang ugat, madaling nabubunot. Sa huli, ang tanging tutubo ay ang binhing itinanim na may sapat na lalim, pinagsumikapan, pinaghirapan, pinagtiyagaan, at pinakaimportante, binasbasan. Yun ang importante. Kailangan may basbas ng Panginoon, may kasamang pananampalataya, may kasamang dasal. Kaya nga, sa mga nagnanais lumago, kailangan may binhi muna. Walang binhi, walang paglago. Gusto mong umasenso, anong kailangan? Binhi ng edukasyon. Marami pa, binhi ng sipag. Binhi ng tiyaga. Gusto mo umasenso may kailangan mo mag-aral. Kailangan mo magtiyaga. Kailangan mo magsumikap. Pero kahit ang mga yan, pag naitanim mo na, Father, nag-aaral na ako. Father,
nagtsatsaga ako. O, Father, nagsusumikap ako. Aba, kahit nilagay mo na yung mga binhi na yan, may unos, may pagsubok. Kaya ngayon, ang lamig-lamig, di ba? Ang sarap matulog. Di ba? Kahit anong sipag mo, kapag dumating ang, lamig ng panahon, no? Nasusubok yung sipag mo. Higa na lang muna ako, 5 minutes pa. Yung 5 minutes mo, pagising mo, 10:00 na, late ka na. Di ba? May pagsubok. Kahit na sabi mo, Father, nag-enroll na ako. Ang daming pagsubok ang darating. Andyan yung teacher mong masungit. Ayoko nang pumasok. Ang sungit ni ma'am. Nasungitan lang. Ayaw nang pumasok. Ba't ba masungit? Kasi ang ingay mo sa klase. Kasi ayaw mo makinig. Siyempre yung teacher, gusto kayong matuto, didisiplinahin. Pero ganyan, di ba? Kahit meron ka ng binhing na itanim, nasusubok yan. Gusto mong magkaroon ng relasyon? Anong binhing itatanim mo? Pag-ibig, katapatan, tiwala. Pero kahit yung mga yan, nasusubok. Darating ang unos, biglang may magandang babaeng darating. O bigla kayong magkakaroon ng problema mag-asawa. Yung katapatan, masusubok. Yung tiwala, masusubok. Pero dapat sapat yung lalim. Kaya hindi agad nagpapakasal Hindi agad pumapasok sa relasyon. Kailangan may sapat na lalim na pag-ibig. May sapat na lalim na itinanim na tiwala para kapag nasubok, hindi agad ito mabubunot. Ganyan din sa pananampalataya. Gusto mong tumatag ang relasyon sa Diyos? Itanim mo yung binhi ng pananampalataya. Paano ka magtatanim? Ayaw mo namang gumising at magsimba. Wala kang naitatanim. Kaya nga yung mga dito, yung araw-araw nagsisimba, yan yung pagtatanim natin. Tinanim mo ngayon, bukas magsimba ka ulit, lalalim konti. Bukas magsimba ka ulit, lalalim ng lalalim, hanggang sa lumalim. Para kapag karoon ng problema, ng unos, hindi agad nabubunot. Ano nangyayari? Lalago. Father, ang bagal naman Ganun talaga. Hindi naman pare-parehas ang lupa. May mabagal, may mabilis. Parang tao. Pag pinagsabihan mo, meron ang bilis sumunod. Ang bilis makinig. Pero meron namang iba, pag pinagsabihan mo, nganganga pa. Ang tagal bago makaunawa. Ang tagal bago maintindihan. Well, may ganun talaga. Pero ito yung pinapakita sa atin. Sa bawat paglago, kailangan nagsisimula sa binhi. Hindi ito natatapos sa pagtatanim dahil kapag hindi inalagaan, maaring pestehin at sirain. Kaya kailangan binabantayan ang binhi. Ang mga pagsubok, maaring dumating. Kaya dapat nakatutok, nakabantay. At higit sa lahat, pinagtitibay ang ugat. Dahil kapag ang ugat ay matibay, hindi agad ito mamamatay. Para tumibay, ugatin mo ito sa salita ng Diyos. Sa lahat ng iyong gagawin, relasyon, pag-aaral, trabaho, pamumuhay, lahat dapat merong Diyos. May salita ng Diyos. Dahil dyan ito, titibay ang ugat. Mga kapatid, ang susi sa paglago sa buhay ay hindi lang pagsusumikap, kundi higit sa lahat, dapat may pananampalatayang nakaugat. Dahil walang silbi ang binhing tinanim kapag hindi ito diniligan ng panalangin. Amen? Amen.